Bukas, gugunitain natin ang 149th birth anniversary ni Gat Andres Bonifacio. Kilala siyang matapang at mapusok. Mga katangiang kailangan para mapangunahan ang revolusyon noon laban sa mga Kastila. Pero ayon sa ilang eksperto, iba raw ang totoong personalidad ni Bonifacio sa pagkakakilala ng marami sa kanya. Live mula sa Quezon City, may report si Cedric Castillo. Cedric. Yes, Jessica, kapag sinabi natin na galing tayo sa lahi ni Bonifacio, anong ibig sabihin natin? Wala tayong inuurungan, matapang, at tayo ay palaban. Ito yung mga ugali raw o mga karakter daw ni Bonifacio na kaya raw nananatiling buhay ang kanyang kabayanihan sa atin. Pero kung pag-aaralan daw ang kanyang mga isinulat at kung nanamnamin daw ang mga ito, ay makikilala ang kakaibang karakter ng Supremo. Andres Bonifacio. At tapang na tao. Aputol lang kamay. Hindi atakbo. Sa patawang tulang ito tungkol kay Gat Andres Bonifacio, magkaputol-putol man daw ang kanyang katawan, hindi matitinag sa magiting na pagkakatayo ang Supremo ng Katipunan. Sa paglalarawan nga sa bayani sa paglipas ng panahon, marahil gasgas na ang salitang matapang. Ito ang tanda ng ating pag-alipin. Punitin ang sadula! Ganito rin ang pagsasalarawan sa kanya sa mga eksena sa pelikulang Bayani. Kung si Pepe gumamit ng panulat, itak naman ang sandata ni Andres dahil daw sa imaheng ito ng dalawang bayani na tumatak na sa ating isip. Para sa kalayan! Hindi katakatakang kapag si Bonifacio ang pinag-uusapan, figura ng isang sugod ng sugod ang pumapasok sa isipan. Kaya siya inilalarawan na masyadong mapusok, etc. Kasi may debate sa kasaysayan sa pagitan ni Rizal at ni Bonifacio. At sinasabi ayon sa debating ito, si Bonifacio ay gusto ng revolusyon at si Rizal ay hinay-hinay muna. Pero kung nanamnamin daw ang mga kathang pangliteratura ni Andres Bonifacio, gaya ng pag-ibig sa tinubuang lupa at tapunan ng lingap, mababakas din daw ang katangian ng anak ng tondo na hindi alam ng karamihan. Mapanatag ang loob, mapag-isip na tao, walang ebidensya na mapusok siya. Pinag-isipan niya ng husto, palagay ko, ang revolusyon. Yun. Dapat may program of action ka. So si Bonifacio ay may program of action at yun ang ginawa niya. Maraming diskusyon noon. No? Napaka-intelektual ng klima noong sa mga manggagawa. Mahaba ang pisi, malalim ang saloobin, makuha ka sa tingin. Maaaring mga katangian daw ng Supremo na naging sandata sa pagnanasang pag-isahin ang sambayanang sadlak sa dusa. Alam niya kung paano kukunin ang iyong damdamin. Para in the end, sasama ako sa revolusyon. Hindi ka pwedeng magrevolusyon pag hindi mo mapukaw ang damdamin ng tao. Kung sulat ka lang ng sulat, anong gagawin ng sulat, no? Pero kung sumulat ka, tapos mapukaw mo ang damdamin ng tao, yan, for me, he was a master strategist sa ganun. Jessica, bukas sa 149th anniversary nga ni Andres Bonifacio ay magiging hudyat naman ng isang buong taong selebrasyon para naman sa paghahanda sa 150th naman na anniversary ni Bonifacio sa 2013. At ilan sa mga nakatakdang programa ay ang unveiling ng logo ng Bonifacio at 150 na gaganapin bukas sa may pinaglabanan shrine sa San Juan na pangungunahan naman ni Pangulong Aquino. Jessica. Okay, nakaka-intriga at nakaka-fascinate na intelektual si Gat Andres Bonifacio. Maisip, sabi ng kanyang kamag-anak, at hindi totoong short-tempered. Tama, Jessica. Alam mo, yung isang bagay dyan na nabagit sa atin nung resource person natin, nung panahon daw nila, yung mga 1900s, bago pumasok itong 1900s, yung mga manggagawa daw, talagang in tune daw sila. Meron daw sila mga intellectual na mga discourses kung mahilig sila magbasa. Hindi daw kung sinabi na mahihirap, hindi sila interested sa mga ganitong mga bagay na intellectual. At kabila nga daw dyan si Andres Bonifacio na talaga mga
kasama daw siya sa mga ganyan mga diskurso, Jessica. Okay, siguro pagdating sa kasaysayan o sa history, hindi tamang mahulog tayo dun sa stereotyping na tinatawag. Yan lang, I think, ang pinatotohanan nitong mga lumalabas na impormasyon ngayon tungkol kay Gat Andres Bonifacio. Maraming salamat, Cedric Castillo.